Unang araw ko bilang isang zombie. Lahat ng mga senior abala sa paghahabol ng tao. Ako lang ang naiiba. Nahihilo na sa dugo, takot pa sa tao. Oh. Akala ko basta magaling akong magtago. Walang makakahalata na zombie rin ako. Pero nung nagkagulo na ang mga senior, gusto ko lang sanang tumakas ng palihim. Ang dahan-dahan at ang bilis ng pag-atras ko. At napakamagalang ko pa. Pero hindi ko akalain. Nasa pag-atras kong ito, direkta akong napunta sa harap ng emperador ng zombie. Heto na ang big boss. Alis dyan. Hindi pwedeng kalabanin ang isang to. Huwag kayong pupunta sa silangang distrito sa mga susunod na araw. Lahat kayo pumunta sa kanlurang distrito. Ang pangkat pumunta sa lungsod ng Wu. Akitin niyo ang mga tao mula sa hilagang base papunta roon. Ang tindi naman ng aura ng big boss na to. Tinapakan niya ang paa ko, may pride din naman ako, no? Tahimik. Ay. Paalis na ang kawan ng mga zombie. Bilis, harangin niyo sila. Ubusin ko silang lahat sa isang bagsakan lang. Lagot na, kahit matatapang ang mga senior. Pero siguradong sasabog ang mga ulo nila. Maghanap kayong mabuti sa paligid. Heto ang isang ligaw na zombie. Ang lakas ng loob mong yakapin ang binti ko. Sir Duan, nasaan po kayo? Kagatin mo ako. Mukhang masarap siya. Pero hindi ko kayang kalabanin ang kuya na to. Hindi ko kayang kagatin. Kagat. Walang kwenta. Pinapakagat kita hanggang sa magdugo, pero parang tinatakan mo lang ako. Patay na, lagot na talaga. Sinaktan ni kuya ang sarili niya. Anong gagawin ko? Teka muna. Iba ang zombie na to. Dalhin sa base para pag-aralan. Sir Duan, ang lala ng sugat nyo. Bilis, sumakay na kayo sa sasakyan para makapagpahinga. Kailangan kong pag-aralan ang zombie na to ng mag-isa. Isakay nyo siya sa sasakyan ko. Nakakatakot ang tingin ng kuya na to, parang baliw. Hindi niya naman siguro ako kakainin sa loob ng sasakyan, di ba? Lumayo ka sa akin. Bulong, nakatali ang mga kamay ko, hindi ako makabangon. Bulong, may tutulong ba sa akin? Zombie ka ba o sadyang tanga lang? Umupo ka ng maayos. Amoy gatas siya, ang bango. Sir Duan, bakit ang lala ng sugat niyo mula sa misyon? Ikulong niyo ang zombie na yan sa katabing kwarto ko. Ako mismo ang mag-aaral sa kanya. Hindi ako nakahanap ng mapoprotekta sa akin. Sa halip, ipinasok ko pa ang sarili ko sa kulungan. Mukhang tapos na ang maliligayang araw ko bilang zombie. Wala akong nahanap na kakampi. Sa kulungan muna ang bagsak ko. Takot lang ako sa tao, hindi ako tanga. Ang zombie na ito ang nakasugat kay Sir Duan. Sabi ni Sir Duan, espesyal daw siya. Dahil espesyal, kailangang suriin. Hala, hala, hala. Kapag itinurok ang ganito kalaking karayom, magiging parang gripo na may leak ang katawan ko. Umiilag siya. Kung ganoon, huwag sa kamay iturok. Sa dibdib na lang. Lagot na. Magmumukha na talaga akong showerhead nito. Sinong nagpumunta sa inyo rito? Si Miss Renpo. Nabalitaan niya po na nasugatan kayo ng zombie na ito. Kaya pinapunta niya kami para tignan ang sitwasyon. Siya ba ang tunay na may-ari dito? Layas. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Iniligtas na nga kita, galit ka pa rin.
Ang tindi rin ng tupak mo, ah. Walang amoy bangkay. Mabango pa nga. Anong amoy kulog ba to? Hindi sumusunod sa utos. Nagpapasaklolo pa sa akin para protektahan siya. Magpakabait ka na lang, Nese. Sir, ayaw niyo po ba sa akin? Mukhang maayos naman dito. Nasaan ang makakain? Oh, oh, oh. Napakaingot na zombie talaga. Sayang lang ang pambihirang lakas na ibinigay sa'yo. Hayaan na nga. Ganito ka ba talaga katanga? Baka mahawa ako kapag kinain yan. Hintay lang. Kain na. Ayaw. Base ng kaligtasan ng tao. Paano naman to? Kahit Crystal Core, ayaw mo ring kainin. Ngayon lang ako naghanap ng pagkain para sa iba. Namimili ka pa, ah. Bakit ka nakatingin sa akin? Gusto mo bang kainin ang emperador ng zombie? Kagat na. Ano bang tingin mo sa akin? Oh. Layo ka sa akin. Hindi kumakain ng karne. Hindi kumakain ng Crystal Core. Pero ang hininga ko pa ang gusto mong langhapin. Huwag mo nang pangarapin. Sir Duan. Sir, pinapatawag po kayo ni Leader Ren. Hindi mo ako pagkain. Bitaw. Simula sa araw na ito. Ang maliit na zombie na yan, sa base ng Huaxia, ay nasa ilalim na ng pamamahala ko. Umalis na ang boss. Kahit nakakatakot ang hawlang ito para sa isang zombie. May nangyari sa lungsod ng Wu. Binabantayan din ng hilagang base ang lugar na yon. Kaya naman, ikaw ang pupunta bukas. May sugat pa ako. Ikaw lang ang tanging makakagawa nito sa buong base. CJ. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon yon? Sa akin na mapupunta ang pamamahala sa maliit na zombie na yon. Nananakit ng tao ang mga zombie. Ako ang mananagot kapag may nangyaring masama. Sigurado ka ba? O baka naman? O baka naman ayaw nyo na sa lungsod ng Wu? Sige, pumapayag na ako. May ganito pala kayong hilig, Duan. Hindi ba't ayos lang na alagaan siya para magbantay ng bahay? Gising na. Mukhang astig nga talaga ang lalaking ito. Tumayo ka na riyan kung tapos ka na tumitig. Para hindi ka makapangagat sa labas. Sumunod ka lang ng maayos. Walang saysay ang pagreklamo mo. Huwag kang kung saan-saan pupunta. Sumunod ka lang sa akin. Tingnan mo nga ang sarili mo, napakaduwag mo. Sir Duan. Sigurado ba kayong hindi ito nangangagat? Hindi yan. Itago mo yang mga ngipin mo. Sir Duan, sa wakas ay dumating din kayo. Aalis na tayo kapag kumpleto na ang lahat. Sige po. Lusong. Mga pre, sakay na sa sasakyan. Sir Duan, talagang isinama niyo siya sa labas. May problema ba? Wala naman po, sir. Iba rin ang dating niya, ha? Hintayin niyo ako. Pinapunta ako ni Papa para tulungan kayo. Miss Ren, masyado kayong delikado rito. Bumalik na lang po kayo at maghintay ng balita. Utos ito ni Papa. Hindi niyo ako mapapaalis. Kuya Duan, sa sasakyan mo na lang ako sasabay.
Huwag kang makulit. Kuya Duan, may zombie. Bakit hindi mo pa siya patayin? Tao ko siya. Kung hindi mo kaya, bumalik ka na lang. Grabe naman si Sir. Sir Duan, saan niyo ba pinulot ang isang to? Siya mismo ang lumapit sa akin. Mukhang mabait naman siya. Alam niyo, Sir, ang ganda ng maliit na zombie na to kahit mukhang lampa. Manahimik ka. Hindi ko siya ibibigay sa inyo. Sir Duan, ayaw niyo talagang patingin ha? Oo. Tumahimik ka. Lusong. Sa timog ng lungsod. Ang iba, tumuloy sa pangunahing gate. Malinaw po. Huwag makipag-upakan ng direkta sa hilagang base. Linisin muna ang mga kawan ng zombie. Kuya Duan, sasama rin ako sa loob. Dito ka lang sa labas. Hindi ako magiging pabigat. Lalo lang magkakagulo kung nandoon ka. Mas nakakatakot pa rito kaysa sa loob ng kulungan. Baba na riyan. Huwag kung saan-saan tumitingin. Ano bang kinatatakutan mo, zombie ka rin naman? Ngayon lang ako nakakita nito. Para kang probinsya ng tuta. Pasok. Uminom ka muna. Magaling kang pumili. Subukan mong uminom ng konti. Itong tutang to. Ginagawa mong tubig ang alak. Nilalaklak mo na yan na parang tubig. Hindi na pwede. Pwede ko bang iwi itong pulang tubig? Ang syunga mo talaga. Bakit parang lumulutang ang utak ko dahil sa pulang tubig na to? Iyon ang amoy na yon. Isang langhap lang, hindi ka na magugutom. Anong ginagawa mo? Hindi naman ako mangangagat. Ang bango lang talaga. Lumayo ka nga sa akin. Oo. Gutom na ako. Ang kulit mo. Naiintindihan mo ba yan? Ang galing mo talaga. Oo. Tama na ang tingin. Sabi ng tama na. Huwag mo nang tingnan, lalo lang hihina ang utak mo. Kahit magpa-cute ka pa, wala ring silbi. Bukas mo na lang ituloy. Oo. Maglinis ka muna ng katawan. Huwag kang magkunwaring tanga. Maglinis ka ng maigi. Ayoko. Maligo ka. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Huwag mo nang balakin. Sir Duan. Hindi na kaya ng depensa sa timog. Palapit na ng palapit ang kawan ng mga zombie. Ginugulo pa rin tayo ng mga taga-hilagang base. Harapin niyo ng harapan ang mga taga-hilagang base. Pigilan muna ang kawan ng mga zombie.
Papunta na ako riyan. Munder. Bangon na. Tara na. Huwag kayong magpadala sa laro nila. Bantayan muna ang kaliwang bahagi. Akala ko ba magaling makipaglaban ang mga taga-silangan? Kaya ninyo yan ng mag-isa. Tumayo ng maayos. Sa isip kuya, hindi tayo pwedeng dumaan dito. Bata. Kasama na naman ang maliit na alalay. Sa isip kuya, hindi tayo pwedeng dumaan dito. Manatili ka sa likuran ko. Sir Duan. Si Duan Jingshen yan. Sinong may sabing itaboy nyo ang kawan ng mga zombie rito sa akin? Umatras sa likod ng gumuhong pader. Ngayon, gusto niyo nang umalis. Linisin ang paligid. Kunin ang mga kagamitan. Masusunod. Nakakatakot si kuya. Pero ang astig niya. Dito. Huwag mong hawakan ang linyang may yelo. Nakita mo ba? Kapag sumunod ka kay Sir Duan, hindi ka magugutom. Sa totoo lang, ayos din naman kung sa akin kasasama. Masyadong suplado si Sir Duan, siguradong hindi kanya maaalagaan ng mabuti. Pagkain, damit, ako na ang bahala. Lusong. Anong pinag-usapan nyo? Wala po, Sir Duan. Heto na po siya, balik na sa inyo. Oh. Lumayo ka sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Sumunod ka. Sumunod. Gustong uminom. Pumasok na sa laban. Ayaw kong pumunta. Masyadong maraming mga nakatatanda roon. Oh. Hulihin mo yung nakasuot ng asul at ibabalik ko sa iyo ang pitsel. Dadagdagan ko pa ng isang lagok ng mas masarap na inumin. Oh. Bumalik ka muna rito bago tayo mag-usap. Kapag nahuli mo siya, sayo na siya. Umayos ka nang tayo. Kay Sir Duan lang ang isang yan. Huwag kang mawala sa focus. Hahaha, wala na bang tao sa silangan? Nagpadala pa kayo ng maliit na bata para sumigaw. Ayaw nilang makinig sa sigaw ko. Kung ganoon, papasok ako sa loob para sabihin to. Oh. Lene. Anong nangyayari? Bakit sila tumigil? Oh. Sugod sila sa atin. Ang maliit na zombie na yon ang nag-uutos sa kawan. 8.0. Sugurin na natin sila habang may pagkakataon pa. Anong ibig mong sabihin? Marunong din pala siyang tumupad sa usapan. Ito lang ba? Oh. Halika rito. 10.0. Bakit nagsiatrasan silang lahat? Nabawasan din ng malaki ang mga kristal. Siguradong natakot sila kay Sir Duan. Ang galing talaga ni Kuya. Mananaliksik na si Feng. May kung anong narito sa lungsod. Mayroon pa. Anong nangyari? Nawawala si Miss Ren.
Tinangay siya ng bagay na yon. Napahamak din si Xiao Wang. Saang direksyon? Doon po. Maghanap kayo ng sasakyan. Habulin natin agad. Masusunod po. Nangako ka kaya? Masyadong malapit si kuya. May mali rito. Ang lakas ng loob mong hawakan ang mukha ko gamit ang marurumi mong kamay. Lene. Wala akong nakita. Umupo ka ng maayos. Subukan mo pang hawakan ang mukha ko. Papatigasin ko sa yelo ang kamay mo. CJ. Hindi mo naman tinutupad ang sinasabi mo. Masama si kuya. Huwag kang sumobra. Ang galing talaga ni Sir Duan. Umiinom ka pa rin. Umupo ka nga roon. May naiwang amoy ng halimaw dito. Baka pwede natin itong sundan gamit ang amoy. Paano naman tayo magkakaroon ng ganoon katalas na pang-amoy? Amoy ng mga buhay ang inaamoy ng mga zombie. Siguradong matalas ang pang-amoy niya. Akala mo ba talaga aso ang inaalagaan ko? Sir Duan, alam ko pong kawalan ito ng galang. Pero emergency ang sitwasyon ngayon. Ikaw na ang bahala. Kapag nahanap mo, bibigyan kita ng mas masarap na pagkain pagbalik natin. Pwede namang isantabi muna ang hiya. Sakay na. Papuntang kanluran. Sa ganitong lugar. Mukhang insekto ang halimaw na yon. Malamang na nasa loob lang yon. Kakailanganin ba talaga nating pumasok sa loob? Maghiwa-hiwalay kayo sa paghahanap. Huwag kayong lalayo ng masyado. Halika rito. Opo. Ipasok mo ang mga kamay mo. Ay tuck in mo ng maayos ang dulo ng pantalon mo. Hinto. Huwag na kayong maglakad. May kakaiba sa mga halaman. Anong kakaiba? Gumagawa sila ng labirinto. Hindi na tayo makakalabas. Gusto mo bang matuklaw ng ahas? Sir Duan, hindi ba dapat hanapin na natin agad si Miss Ren? Hindi ba dapat depende kung kailan mo? Gustong isuko siya. Ano pong pinagsasabi ninyo? Ayaw mo pa ring umamin? Wala akong dapat sabihin. Umamin ka na. Wala akong dapat sabihin. Hulihin mo siya. Bibigyan kita ng mas masarap na pagkain. Lene. Hindi na kita pakakainin kailanman. Naging zombie ako. Naging zombie ka. Para malaman ko lang. Bakit hindi na tayo magpatuloy sa paglakad? Mamatay ka na. Isa pala itong mutant. Sir Duan, huwag ka munang umalis.
Dito ka na maiiwan. Sa likod ng puno. Sa likod ng puno. Magtago ka ng maayos. Hindi ba't ikaw ang pinakamagaling mag-utos sa mga halimaw? Ngayon, subukan mo namang mapalibutan ng mga halimaw. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Hindi ito ang iyong lungsod ng Wu. Sumusunod nga talaga ito sa'yo. Hindi mo pa ba ititigil? Pwede ka nang lumabas. Nasaan siya? Awo, nasaan ito? Awo, nagkukunwaring mabagsik. Awo. Awo, awo. Hehe. Awo, masaya ito. Awo, kumusta? Awo, kumusta? Ikaw ba ang may gawa nito? Alam ko namang may kahina-hinala sa'yo. Kung may huhulihin kayo, hulihin niyo muna siya. Awo. Awo, kumusta? Huminto nga siya. Susubukan ko ulit. Awo. Hindi ako sasama sa inyo. Pupuntahan ko si kuya. May nagbigay sa akin ng mutation injection. Para akitin ka pumasok dito. Dito sa loob ng kagubatan. Sino ang nagbigay? Gusto ko lang maghiganti. Awo. Kuskus kuya. Impossible. Tumayo ka ng maayos. Awo, opo. Awo, wala siyang masamang intensyon. Ipaliwanag mo ng malinaw kung anong nangyari. Awo, dinala ako ng mga baging doon. Awo, may nakatagpo akong halimaw na nanggapos at kumuha sa akin. Hindi mo rin maipaliwanag ng maayos. Awo, dalhin niyo rito ang mga gamit. Kuya Duan. Ang laki ng insekto. Nakatatakot naman. Sobrang nakatatakot. Isang mutant yan. Awu. Teka. Pag-usapan natin yan mamaya. Kuya Duan. Nagsalita siya. Paano mo ipinapatawag ang mga mutant na ito? Inineksyonan ng espesyal na lason ang mga mutant. Para mabuhay. Kaya sumusunod sila sa utos ng nag-iniksyon sa kanila. Nasaan ang panlunas? Isang iniksyon lang ang nakuha ko. Isang gagamba. Mga baging. Kaya mo ba itong utusan? Kung ganoon, ipakita mo sa akin.
Impossible. Maliban na lang kung malunasan ang lason ng mutant. Ano pa ba ang mga inilihim mo sa amin? Awu paalam. Sir Duan. Layas. Pasensya na, pasensya na. Ang ingay sa loob kanina. Anong nangyari? May mga mutant. Pag-usapan natin yan pagbalik natin. Masusunod. Sakay na. Sir Duan. Parang may bagay sa ibabaw ng bubong ng kotse. Awo, nandito ako. Sasama rin ba sa atin ang bagay na ito? Hindi. Sir Duan. Parang nabulabog nito ang buong base. Awo, nandito ako. Ibaba mo. Hindi mo na ito mga atake ng tao sa ngayon. Mas nakatatakot pakinggan ang salitang sa ngayon. Huwag mo nang tingnan. Awu. Kailangan ka rin naming asikasuhin. Lusong. Sir Duan. Paano kung bumaba yan sa gitna ng gabi? Bantayan mo siya. Daldal ko kasi. Hinto. Huwag mong hawakan. Maligo ka muna. Ayaw. Kailangan mong maligo para malinis ang mga pasa mo. Diyan ka talaga mabilis sumagot, ah. Lilinisin muna natin. Huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Umupo ka. Iayos mo ang mga kamay mo. Ay. Hirap na hirap kang magsalita ng iba. Pero pagdating sa pagtanggi, napakabilis mo. Ano ka ba talaga? Hayaan na nga, basta huwag mo lang saktan ang sarili mo. Napakagaling mo talaga. Ibaba mo ang lalagyan ng tubig. Huwag mong isuot ang bag mo kapag natutulog. Ayaw. Ano? Awu, nasaan si kuya? Awu, awu, kuya. Bakit puro pagkain ang laman nito? Awu, 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 makikipagkaibigan ako. Ako. Buhay pa ako. Hindi tumatakbo ang isang ito, mas madaling hulihin. Ang lungsod ng Wu ay napunta na sa silangang base. Dapat na rin nating pag-usapan ang pagpapalawak ng base. Ang mga tao mula sa kanlurang base ay lumilipat na sa silangang base. Malaki ang naging pinsala sa hilagang base sa pagkakataong ito. Lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap ni Jingshen. Jingshen, ano ang tingin mo sa katimugang bahagi? Walang espesyal. Sa pagpapalawak ng base, dapat tayong tumuon sa mga lugar na may maraming reserba. Kailangan ko nang magpahinga. Makikipagkaibigan. Huwag kang magpasaway. Gusto mo ba talagang makipaglaro sa kanila? Sumama ka sa akin sa misyon at babayaran kita. Kung mananatili ka rito, marami kang makikitang tao. Ay. Kapag nagtrabaho ba ako, makakapaglaro ako araw-araw. Kailangan natin siyang bigyan ng pangalan ngayong gabi. Tumayo ng tuwid. Humanda. Panatilihin ang tindig militar. Tumayo ng maayos. Kung hindi, papatakbuhin kita ng 20 ikot bilang parusa. Awu. Manatili sa ganyang posisyon.
Gaano sila kadalas tumatayo ng ganyan? Karaniwan ay 3 oras. Ang tagal naman. Ito ang pangunahing pagsasanay para sa mga bagong sundalo. Opo. Hindi pa ba tapos ang oras? Tapos na. Magsyalis na kayo. Magpahinga ng 10 minuto. Uminom ng tubig. Tapos na ang pagsasanay para sa araw na ito, bumalik na kayo. Babalik ka ba o hindi? Ayaw ko. Hindi dapat ako maasa ng ganito. Awu, hindi. Ayaw kong bumalik. Hindi. Ipikit ninyo ang inyong mga mata. Puno ng pawis at alikabok ang mga damit mo. Linisin mo ang sarili mo. Ayaw. Kailangan mong gawin yan, dapat matuto kang mag-isa sa susunod. Ayaw. Kailangan mong matutong mamuhay tulad ng isang tao. Pumunta ka roon ng mag-isa. Ayaw kong maligo. Kapag narinig ang agos ng tubig, huhulihin na ako para paliguan. Subukan mong lumabas. Huwag ka nang babalik. Mawawalan ako ng tirahan kapag lumabas ako. Kailangan namang maligo kapag bumalik ako. Bakit pareho silang nakakatakot? Babalik ka ba para maglinis? Babalik na ako. Madali lang naman akong amuin. Sa totoo lang, kailangan lang naman akong amuin. Hindi naman sa hindi ako masunurin. Dito sa Building 7. Kumusta? Ako si Hiwansi. Ruray. Ano? Zombie ka ba talaga o hindi? Ruray. Ito lang ang kaya kong sabihin. Hindi. Kahit saan tingnan, mukha ka namang zombie, di ba? Kaya naman pala, alaga ka ni Sir Duan. Kailangan ko nang umuwi muna. Hindi pa ako kumakain. Magagalit na si mama nito. Gusto mo bang sumama sa akin sa bahay? Ruray. Hindi ako pinapansin ni boss, kaya sa iba na lang ako susunod. Kung sasama ka sa akin sa bahay, bawal mangagat, ha? Lalo na si mama. Naintindihan mo ba? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Maghugas ka na ng kamay at kumain. May zombie. Anak. Takbo, bilis, tumakbo ka. Ma, huwag kang matakot. Ito yung zombie ni Sir Duan. Hindi ito nangangagat. Lokong bata ka. Kahit kay Sir Duan pa yan. Zombie pa rin yan. Bakit mo nagawang iwi yan dito sa bahay? Ma, huwag kang matakot. Mabait naman siya. Kilalanin mo muna siya, ma. Tingnan mo, magkasama kaming naglakad pa uwi. Wala namang nangyaring masama, di ba? Ruray. Tama. Nakakapagsalita ka pala. Ma. Tingnan mo, nakakapagsalita siya. Napakatalino at napakabait niya. Tikman mo ang luto ni mama. Masarap ba? Masarap magluto si mama, di ba? Simpleng ulam lang to, huwag mo sanang mapintasan. Ang hirap naman maging tao. Kumain ka pa ng marami. Tingnan mo nga ang payat-payat mo. Magpahinga ka muna rito. Lumabas ka na lang kapag gising ka na. Sige, matutulog na ako. Basta huwag lang magutom. Ulitin natin. Ulit.
Nakita niyo ba ang maliit na zombie? Wala po. Wala rin po rito sa amin. Hanapin niyong lahat. Kapag hindi niyo nahanap, wala na kayong silbi. Ikaw na talaga ang pinakatalinong zombie. Yee, ruray. Yabang naman. Yee, ruray. Siyempre naman. Ako ang pinuno ng pangkat ng pagmamanman. Naghahanap si Sir Duan ng isang zombie. Pasensya na po. Gusto lang niyang maglaro. Kaya sumama siya sa anak ko pauwi. Nandito po ang maliit na zombie. Hindi naman galit si Sir Duan, di ba? Hindi naman. Anong ginagawa mo? Sabi ni Sir Duan. Gumamit ng dahas para ibalik siya kung kinakailangan. Awu, tulong. Tawagan agad ang departamento ng seguridad. Tinangay ng taong yun kanina ang maliit na zombie. Huwag mo siyang habulin ng mag-isa. Nasa base pa ang totoong pinuno ng investigasyon. Peke ang e-card niya. Kopya lang ang keycard. Pinutol din ang linya ng mga hihi. Ito ang sasakyang yun. Nagtatapos sa 73 ang plaka. Huminto ang sasakyan sa isang abandonadong nayon. Nawala ang signal doon. Larga na. Magdadala ako ng backup. Dinala ko na ang zombie na ito. Sabi mo ililigtas mo ang ate ko. Ililigtas ko ang ate mo. Umalis ka na ngayon din. Paano ko malalamang tutupad ka sa usapan? Hindi ako taong sumisira sa pangako. Sana hindi mo ako niloloko. Kuya, pareho naman tayong zombie. Pakawalan mo na ako, please. Ang sungit naman ni kuya. Sumisigaw dahil natatakot. Naiintindihan mo ang sinasabi ko, di ba? Tumingin ka sa tabi ng telepono. May bote ba ng tubig doon na may pangalan mo? Mabuting bata. Inumin mo yan. At pakakawalan kita. Papalakasin ka niyan. Anak kita. Bakit naman kita sasaktan? Bigla akong nagkaroon ng tatay. Kailangang sabihin kay kuya. May gustong maging tatay ko. Inumin mo na, anak. Mas mabango pa rin ang amoy ni kuya. Espesyal na ginawa ito para sa'yo. Ito ang paborito mong lasa. Inumin mo. Tatakbo ka pa ba? Munting zombie. Huwag mo namang takutin si Kuya Lo. Linisin ang lugar. Sige, ang galing mong makakilala ng tao. Ang galing mong makakilala. Sige, ang galing mong makakilala ng tao. Pasensya na. Hindi sana kita hinayaang sumama sa estranghero. Ayos lang. Huwag kang lalayo. Sir Duan, ligtas na ang lugar sa ngayon, pwede na tayong umalis. Huwag kayong gagalaw. Alam ko. Magaling. Ano nang lagay dyan sa'yo? May kaunting problema lang. Hawakan mo ito para sa akin. Ang bango. Sige na, lumabas na kayong lahat.
Ayos lang ako. Pagod lang. Tinatayang may 300 zombie rito. Linisin niyo bago mag-umaga bukas. Masusunod. Parang may mali, hindi sumusunod sa utos ang mga zombie rito. Bumalik ka. Huwag kang gumalaw, mabilis lang ito. Sir Duan, nawawala si Feng Yulan. Naintindihan ko. Tang-tang. Tang-tang. Tulog pa rin. Hindi ka ba nagugutom? Gising na at kumain. Matulog ka ulit pagkatapos kumain. Gising na, bibigyan kita ng candy. Tandaan mo, Tang-tang. Ito ang pangalan mo. Tandaan mo muna, saka ka na tumutol mamaya. Halika, bibigyan kita ng mas masarap. Noong nakaraan, tinulungan mo akong labanan ang mga masasamang tao. Nangako akong bibigyan kita ng mas masarap na pagkain. Sige na, subukan mo. Roar. Basta mabuhay ka ng mabuti. Ibibigay ko sa iyo lahat ng maiinom mo sa hinaharap. Ganyan mo ba yan kamahal? Kasama ka na sa opisyal na grupo ng base. Sumunod ka sa akin simula ngayon. Libre ang pagkain at tirahan. Roar, CJ. Roar. Tang-tang, may trabaho na tayo. Galingan mo para may dagdag pagkain pagbalik. Roar. Nawalan na ng isang lungsod ang Hilagang Base. Dumating na rin ang tulong mula sa Kanlurang Base. Gaano mo pa katagal balak patagalin ito? 30 tao, 4 na armored vehicle. Handa na rin ang SIMO. Aalis na tayo ngayon. Inubos na ng mga zombie ang karamihan sa kanilang puwersa para sa akin. Tamang-tama ang pagkakataon. Kumapit ka ng mabuti, maalog ang daan. Kuya Duan, mahalaga ang misyon natin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Tang-tang, gusto mo bang lumaban sa mga zombie? Hindi. Sasaktan ka nila. At sasaktan din nila ang mga kasama mo. Roar. Asintahin mo ng maayos. Panatilihing matatag ang kamay mo. Barilin mo. Gusto ko. Sa susunod, tandaan mo muna ang putok na ito. Gusto kong sumama sa kanila. Tingnan mo muna ng mabuti bago ka kumilos. Huwag kang susugod ng mag-isa. Kapag marami kang napatay, may dagdag pagkain ka ngayon. Hawakan mo ito. Sumunod ka ng malapit sa grupo. Napakadali mo talagang amuin. Roar. Walang masama sa pagprotekta sa iba. Pero huwag kang mag-aalinlangan kapag umatake ka na. Roar. Roar. Tama ang naging desisyon mo. Masyado ka lang mabagal kumilos. Zombie ka rin naman. Bakit gustong-gusto mong lumaban sa mga kapwa mo zombie? Roar, roar. May determinasyon ka, ah. Sandali, may mali. Ano kaya ang pinaliligiran nila? Roar. Huwag mong hayaang maamoy nila ako. Roar. Maghiwalay kayo sa magkabilang panig. Protektahan niyo ang batang iyon.
Tinamaan mo. Ang galing ng tira mo. Ipaubaya mo na sa amin ang natitira. Roar. Bakit ka nandito? Tumakas po ako rito kasama ang mga kanayon ko. May iba pa pong kasama. 7 po kami kasama ako. Nasa unahan po silang lahat sa may gusali. May nahanap na 7 nakaligtas. Pupunta na kami roon para kumpirmahin. Huwag kayong maghiwa-hiwalay. Ipakita mo ang daan. Mula po kami sa Hilagang Base. Ipunin niyo ang mga gamit niyo at sumunod sa akin. Narito nga kayo para iligtas kami. Kulang pa ng 2 tao. Nasa loob pa po sina Lolo Zhang at Suzy. Huwag kayong magpanik. Hindi na nanakit ng tao si Tangtang. Sa tingin mo ba ay mapanganib siya? May sakit po sa balat si Lolo Zhang. Hindi po pwedeng mahanginan ang katawan niya. Kaya binalot ng ganito. Nakalmot ka ba ng zombie? Hindi po. Tangtang, lumabas ka muna at hanapin si Kuya Duan. Pakihawak muna ang mga ito para sa amin. Ilan ang napatay? Awo, ang dami nito. Talaga. Sa sasakyan na tayo mag-usap. Sa sasakyan na tayo mag-usap. Sir Duan, kumpleto na ang lahat. 7 lahat. Gustong lumabas ng lungsod. Pwede nyo ba kaming ihatid sa Hilagang Base? May kamag-anak kaming sundalo roon. May zombie horde ngayon sa Hilagang Base. Mas ligtas kung babalik sa base. Kailangan naming pumunta sa Hilagang Base. Papunta naman talaga kayo sa Hilaga, di ba? Pakiusap, isama nyo na kami dahil madadaanan nyo naman. Ang baho. Ang tindi ng amoy ng nabubulok. Hindi siya normal na tao. Sinasabi mong may problema sa kanya. May sakit lang si Lolo Zhang. Hindi siya mananakit. Isabay nyo na sila, tutal madadaanan nyo naman. Narinig ko. At tatandaan ko rin. Sige, tara na. Sa huling sasakyan. Ihiwalay sila ng pwesto. 2 tao ang magbabantay. Iulat agad kapag may kakaibang mangyari. Nakalock na ang pinto. May nagbabantay. Huwag kang kabahan. Sapat na ba ang nakuha mo? Ang 10 pirasong ito ay galing lahat sa napatay mo. Saan galing ang mga natira? Maliit na sinungaling. Maliit na sinungaling. Kung gusto mong kumain, pwede kang humingi. Huwag kang magsisinungaling. Ang galing mo rin. Gantimpala mo ito. Mag-ulat ng sitwasyon ang sasakyan sa likod. Sir Duan, gutom na raw ang mga survivor sa sasakyan. Gusto nilang huminto para kumain. Kung gusto nilang kumain, hayaan silang pumasok at maghanap ng mag-isa. May mga matatanda at bata sa loob. Ang mga tao natin ang maghahawa ng daan para sa kanila. Sila ang maghanap ng sarili nilang pagkain. Ang dami-dami nyo namang pagkain sa sasakyan nyo. Kahit konti ba, hindi nyo kami mabigyan. Ang mga rasyon na yan ay sapat lang para sa mga taong nasa misyon. Mga ordinaryong tao lang kami. May mga matatanda at bata pa rito. Paano kami papasok sa baryo para maghanap? Sabi ni Sir Duan. Pwede naming linisin ang bungad ng baryo para sa inyo. Magpapadala rin kami ng mga taong sasama sa inyo. Pero kayo ang dapat maghanap ng sarili nyong pagkain. Kalahati lang kung tumulong kayo. Kami ang bahala sa pag-eskorta at paghawa ng daan. Hindi pwedeng maubos agad ang rasyon para sa 30 tao. Paano kung may mga zombie pa sa loob ng baryo? Papasok muna ang mga tao namin. Kapag nakumpirmang ligtas na, saka kayo maghanap ng gamit. Gumagana pa naman ang special supplement kaninang tanghali. Awu. Para sa akin ba ito? Kuya, hindi ka ba kakain? Hindi. Pwede ko bang itira ito para kina papa at mama? CJ. Pero gutom din sila. Sige na. Nasaan ang hita ng manok? Ibinigay ko na sa batang lalaki.
Awu. Hindi ko siya kinasusuklaman. Hindi. Gusto ko. Mukhang ang sarap naman ng kain nyo. Linis na ang bukana ng nayon. Hiram muna sa iyo ang kaldero. Bilisan nyo nang magluto. Pagkatapos kumain, larga na tayo. Paano ito magkakasya sa 7 tao? Maghati-hati na lang kayo. Hindi tayo hihinto sa bawat oras ng kainan habang nasa daan. Nagawa mo pang kumain ng palihim. Gutom na ang mga magulang mo. Pero ikaw, nauna ka pang nabusog. Tang-tang. Hinayaan ka lang bang kumain ng mag-isa? Hinayaan ka lang bang hindi pansinin ang iba? Salamat po, kuya. Gusto ko lang siyang patahanin. Ikaw ang bahala kung paano mo gagamitin ang candy mo. Gusto ko. Salamat po, kuya. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang sarili kong tauhan. Paano naging panggugulo iyon? Hindi ba pwedeng pag-usapan ng maayos? Kailangan ba talagang manakit? Palihim siyang kumain ng 2 hita ng manok. Gutom pa rin ang mga magulang niya. Inuna pa niya ang sarili niyang tiyan. Bigay sa kanya ni Tangtang ang mga yon. Dapat nagtira pa rin siya para sa mga matatanda. Ginagawa ko rin ito para sa kapakanan ng lahat ng nasa sasakyang ito. Bigay ng ibang tao sa bata ang mga yon. Wala kang karapatang mamahagi para sa kanya. Kapag naulit pa ito ng kahit isang beses, kayo mismo ang bababa sa sasakyang ito. Naintindihan po. Isa. Tigil na ang away. Kuya, ayaw ko nang bumalik doon. Gusto ko. Hindi pwede. Hindi tumatanggap ng mga estranghero ang pribadong B na ito. Nasa loob ang mga datos ng misyon at mga espesyal na supply. Pwede siyang lumipat ng ibang sasakyan. Pero hindi siya pwedeng pumasok sa sasakyan ko. O kaya naman, sumakay ka na lang sa sasakyan ko. Ako na ang bahalang magbantay sa kanya. Sir Duan, ako na muna ang bahalang mag-alaga kay Tangtang para sa inyo. Tumahimik ka na lang at magmaneho. Mahusay. Hinto muna, palit na ng shift. Sir Duan, oras na para sa palitang duty. Nasaan na siya? Natutulog po siya sa loob. Oh. Matulog ka na lang. Dalhin mo rin dito ang batang iyon. Masusunod po. Sir Duan, narito na rin po ang bata. Ilagay muna siya pansamantala sa likurang upuan. Pag-usapan na lang natin kapag gising na siya. Sir Duan, lalaban ba tayo? Huwag munang kikilos. Tignan natin kung alin sasakyan ang susugurin nila. Lahat sila ay sumusugod sa huling sasakyan. Kung ganoon, mas dapat nating pagmasdan ng mabuti. Kaya pa ng katawan ng sasakyan. Linisin na yan. Gising. Oo. Nanaginip ka kagabi na kailangan mong bumalik. Kuya. Pati sa pagtulog, hinahanap-hanap mo si Kuya Duan. Uminom ka ng tubig. Bakit ngayon lang kayo dumating para magligtas? Kung gusto nyo kaming mamatay, sabihin nyo lang ng diretsahan. Sabi ni Sir Duan. Pwede nang mamahagi mamayang umaga. Alam ko. Pasensya na, masyado lang kaming nagmadali kanina. Pwede bang makahingi ng kahit konti niyan? Sige, kunin mo na at ipamahagi. Sir, may pagkain pa po ba? Ilang araw na kaming hindi kumakain. Ibinigay na ang supot ng tinapay sa matabang lalaki para ipamahagi. Nasaan siya? Hindi. Lolo, ano pong sakit niyo? Mukhang malubha po. Isang kakaibang sakit. Gusto ko sanang pumunta sa Hilagang Base para maghanap ng kamag-anak. Para humingi ng tulong na makapagpatingin sa doktor. 1 taon ko nang tinitiis ang kakaibang sakit na ito. Mau, halika rito. Kailangan mo nang sumama kina papa at mama. Hindi. Anak ko siya. Kuya, kailangan ko nang sumama kina papa at mama. Pauwiin mo muna siya. Magkikita pa naman kayo sa susunod. Kuya, babalikan kita mamaya. Gusto mong pumunta roon? Gusto ko po. Huwag kang tatakbo ng malayo. Opo.
Sino yan? Kapitan, ano pong gagawin natin? Nakita niya tayo. Masyado siyang nakakahadlang. Huwag ninyong sasaktan si kuya. Kung ganoon, sumama ka na rin sa kanya. Pinakuha lang kita ng kaunting dugo ng emperador ng zombie, hindi mo pa nagawa. Walang silbi. Ay. Bakit ka ba pakalat-kalat? Nasaan? Gusto ko po. Nasaktan ka ba? Kuya, umalis na po tayo rito ng mabilis. Ang nakakatakot po rito. Huwag kang mag-alala. Ihatid muna natin si Mau Mau pabalik. Ligtas siya, walang mangyayaring masama sa kanya. Alam kong isa siyang mataas na antas ng zombie. Sinusundan niya tayo sa buong daan. Ang dugo ko ang target niya. Gusto kong makita kung anong plano ang itinatago niya. Sige na, basta pinoprotektahan mo siya. Walang makakaagaw sa kanya. Sir Duan, narito na ang susundo sa atin mula sa Hilagang Base. Paumanhin kung hindi namin kayo nasalubong agad, mga Ginoo. Nandito kami para ihatid kayo sa Hilagang Base. CJ. Harang na harang ang pangunahing pasukan. Ikot tayo sa paliparan sa likod. Sasakay tayo sa helicopter para airdrop doon. Yumuko ka, baka tangayin ka ng hangin. Umupo ka ng maayos. Ngayon alam mo na kung bakit kailangang mag-seatbelt. Sa sandaling ito, hinding-hindi akalain ng mga pinuno ng Hilagang Base na para sa sarili nilang kaligtasan. Hahaha. Bumangon ka na at maligo. Anong mga kondisyon ang gusto mo? Sabihin mo ulit. Magaling. Mula ngayon, sa bawat salitang matututuhan mo, bibigyan kita ng candy. Maligo ka na ngayon. Gamitin mo ang brush sa likod mo, huwag kamay. Tangtang, huwag mong paglaruan ang pato. Tandaan mo. Hindi mo dapat ipakita sa iba na takot ka sa tubig. Kapag nalaman nila, kukunin ka nila at dadalhin sa laboratorio para pag-eksperimentuhan. Wala na. Bibilhan kita ng bago bukas. Tangtang, gising na. Tangtang. Kumpiskado ang lahat ng candy mo ngayon. Huwag po. Sir Duan. Busog na ba ang munting Ginoo? Kailangan pa ba niya ng dagdag na pagkain? Lene. Busog na siya, sobra pa nga ang kain niya. Ang lakas talagang kumain ng munting Ginoo. Huwag kang magsasalita mamaya. Bibigyan kita ng candy pag uwi natin. Sino nang mag-aakala na ang sikat na tagapagligtas ay mahilig din palang matulog ng tanghali? Hindi ko akalaing ang tanyag na tagapagligtas ay marunong din palang mag-late ng gising. Sa ganitong pagkakataon, hindi ba iniisip ni Sir Duan na masyado na itong kalokohan? Balita ko, ang mga tao mula sa Kanlurang Base ay pumunta sa Hilagang Base noong nakaraang mga araw. Buong araw na hindi nakikita si Leader Zan. Sige na, simulan na natin ang seryosong usapan. Ito. Ay. Ito. Sino ba ang batang ito kay Sir Duan? Mukhang kahit saan kayo magpunta ay kasama niyo siya. Talagang iniingatan niyo siya, Pamilya ko siya. May pamilya pa pala si Sir Duan. Kaya naman pala. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Roar. Hoy, hindi ba nakakapagsalita ang batang si Duan? Kaya pala kanina pa siya hindi umiimik. May kailangan ba kayo?
Gusto ko sana kayong ayayain na kumain. Para makabawi naman kayo sa pagod ng biyahe. Huwag na. Hindi na. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng batang si Duan? Ngayon ko lang narinig na may kamag-anak pa pala si Sir Duan. Hindi pwedeng sabihin. CJ. Hindi pa ako busog. Pero dighay ka na ng dighay Hindi pa talaga ako busog. Kapag sinabi kong hindi pa ako busog, patuloy akong pakakainin ni Kuya. Kapag sinabi kong hindi pa ako busog, patuloy niya akong pakakainin. Hindi pa busog, hindi pa busog, hindi pa busog. Tama na. Sapat na yan. Hindi pa busog, hindi pa busog, hindi pa busog. Hindi ka na pwedeng kumain. Magkakaroon ka na ng sirasang ngipin. Hindi na kita pwedeng pakainin pa. Mabuti na lang at hindi siya nakakaramdam ng sakit. May trabaho tayo mamayang gabi. Tang-tang. Ikaw ang bahala mamaya ha. Roar. Iba ang amoy na ito. Ang tanging nakakakagat dito sa base ay ang matandang nakalusot kahapon. Gusto mo bang lumaban sa mga zombie? Doon sa matandang zombie na yon. Isang putok lang tapos takbo na agad. Naintindihan mo? Roar. Babantayan kita kapag nagkaproblema, susugod ako. Wala naman akong tibok ng puso. Pero bakit parang kumakabog ito? Pinapunta ako rito pero hindi naman ako pinapakain. Ito ba ang sinasabi mong katapatan sa pakikipagtulungan? Kailan mo ba tutulungang iligpit ang mga kapatid ko? Pinatuloy na kita rito, di ba? Madali lang kumilos. Pero kailan mo naman ako tutulungang makuha si Duan Jingshen? Pati na rin yung maliit na zombie na kasama niya. Sinubukan ko na kanina. Masyado silang mapagmatsyag. Basta, kaliwaan tayo. Bayad muna bago ang lahat. Tamang-tama ang dating nyo. Kailangan ko nang magmadaling pumunta kay Kuya. Emperador. Magsalita ka. Ano ba talaga ang binabalak mo sa buong biyaheng ito? Hindi ko akalaing ganito katindi ang kapangyarihan ng emperador ng zombie. Kahit ang pagtayo ng tuwid ay nahihirapan ako. Napakalupit. Talagang mabangis. Noong oras na yon, akala ko ako na ang tanging hari sa mundong ito. Hanggang sa dumating ang isang araw. Bigla na lang silang nagtakbuhan lahat. Hindi na sumusunod ang kahit na sino sa tawag ko. Doon ko lang nalaman na mayroon pa palang emperador ng zombie na mas mataas sa akin. Pagkatapos may nakahanap sa akin. Sabi niya kapag uminom daw ng dugo ng emperador ng zombie, magiging susunod na emperador ng zombie. Kaya naman sinundan kita sa buong biyahe. At nakipagkasundo rin ako sa mga tao mula sa hilagang base. Gusto mong magkaroon ng kakayahang mag-utos sa mga zombie. Maibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang iyan. Paano kung makipagkasundo tayo? Handa mo bang ibigay sa akin ang kapangyarihan? Paano kung malalaman na hindi mo ako niloloko? Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin kapag sinubukan mo na. Hindi na sumusunod ang katawan ko sa akin. Ito ba ang kapangyarihan ng emperador ng zombie? Subukan mo. Subukan mo ulit. Yay! Sa wakas ay nasa akin na ulit ito. O anong pakiramdam? Hanggat gusto mo. Maaari mong utusan ang mga zombie na ito kahit kailan.
Anong klaseng kasunduan ang gusto mo? Tulungan mo akong maghanap ng isang laboratorio. Laboratorio. Kilala mo siya. Sasabihin ko sa iyo kung sino talaga ako. At ang taong tumulong sa iyong makipag-ugnayan kay Zanyuan. Ang misteryosong taong iyon ay sa pamamagitan lang ng sulat nakikipag-usap. Hindi ko pa siya nakikita ng personal. Kaya gusto kong panatilihin mo ang pakikipag-ugnayan kay Zanyuan. Para matunton natin ang pinagmulan nito. CJ. Pinapangako ko sa iyo. Mula noong nangyari kay Feng Yulan. Ngayon, pati si Tangtang ay target na rin niya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mahuhuli ko siya. Maraming estranghero sa base ngayon. Bawal magsalita. Bawal magpakita ng ngipin para manakot, naintindihan mo ba? Senyorito Duan. Bakit ka napadpad dito? Anong nakakaaliw dito sa lugar ng mga mahihirap? Dadalhin kita sa ibang lugar para maglibang. Kakain tayo. Ayos ba? Para lumakas ka. Pampalakas. Kain. Balita ko, hindi raw masyadong kumakain ang senyorito. Mapili ka ba sa pagkain? Bawal magpakita ng ngipin para manakot. Pumunta rito ang senyorito para maghanap ng tao. Kabisado ko ang lugar na ito. O kaya naman. Ako na ang magsisilbing gabay mo, senyorito. Pagdating sa bahay ni Mau Mau, ilalok kita sa labas. Kabisadong kabisado ko rito. Dito tayo sa kalyeng ito. Kabisado ko to. Sabi ko na nga ba? Gusali. Ikatlong sona. Nahanap ko na dito nga yon. Swerte ko naman. Sino yan? Ay. Senyorito Zan, bakit po kayo napadalaw? Tuloy po kayo. Kuya. Magkakilala kayo. Ang bangis ng maliit na zombie na ito. Alaga yan ng masamang tao mula sa silangang base. Panay ang ungol sa daan. Mas mukhang tao pa kaysa sa matandang zombie na yon. Oh, magluluto na ako. Sisiw lang sa akin ang makipaglaro sa bata. Sige na, magpakabait ka at umuwi na tayo. Ayoko. Kung ganoon, isama na natin si Mau Mau pauwi. Huwag na tayong maglaro rito. Uwi na agad kayo. Magtatanghalian na. Libre ko na ang tanghalian nating lahat. Sabihin mo na ng direkta kung anong gusto mo. Ayokong magsayang ng oras sa mga taong plastik. Matagal na kitang hinahangaan, Kuya Duan. Gusto lang sana kitang maging kaibigan. Nakatitig ang taong ito sa pag-aari ko. Sa susunod, huwag kang makikipaglaro sa mga hindi mo kilala. Lalo na doon sa taong mukhang masama ang balak kanina. Sabi ni Mama, mabuting tao raw si Sir Zan. Iniligtas niya ang buong pamilya namin. Madali talagang maloko ang mga bata. Masyado akong abala nitong 2 araw. Hindi kita mailabas. Huwag kang pakalat-kalat at huwag kang lalapit kay Zanyuan. Ikalawang araw ng misyon ni Duan Jingshen. Pupunta na ako para makipaglaro kay Mau Mau. Ano po ang sinasabi niyo, sir? Ibibigay ko sa iyo ang napakaganda mong amo. Anong maganda? Ang cool at ang astig ko kaya, napakagwapo ko pa. Sulit talaga ang pag-aalaga ko sa iyo. Napakaganda ng buwan ngayon, bihira lang ito. Anong gusto mong regalo? O awu. Bago ka mag-alaga ng iba, matuto ka munang mag-alaga sa sarili mo. Sa isip, akala niya siguro pabigat lang ako.
Sa isip, bakit may nakaukit pang pangalan dito? Isusuot mo rin naman yan balang araw. Sinakop na ng oso ang buong kama. Hindi pa rin bumabalik si kuya. Paubos na ang mga candy ko. Tang-tang. Pinapapunta ka ni Duan Jingshen sa gate ng base para hintayin siya. Sabi ni kuya. Bawal akong lumabas ng mag-isa. Tang-tang. Maghintay ka sa gate ng base, sasamahan kita. Nasugatan si kuya. Kailangan ko siyang puntahan. Ang liit na naman ng mundo, sir. Teka, naloko ako. Huwag mo nang pangaraping makabalik pa. Sa aming hilagang base, hindi namin hinahayaang makatira ang isang zombie. Patay, nabuko na ako. Magagalit kaya siya? Awu. Pinapunta kita rito dahil gusto kong makipagkasundo. Sumama ka lang sa akin ng maayos. At magagawa mo ang lahat ng gusto mo rito sa hilagang base. Iyan ayos lang yan, maliit na zombie. Magiging masunurin ka rin. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kakaibang nilalang. Ang kaisa-isang kahinaan ng emperador ng zombie. Nakakatakot ang tingin ng taong ito. Sumama ka na lang kaya sa akin. Walang alam si Duan Jingshen kundi pumatay ng pumatay. At mga zombie pa ang pinapatay niya. Hindi ka ba natatakot na baka isang araw, ikaw naman ang patayin niya? Siya mismo ay isang makapangyarihang zombie. Hinding-hindi niya ako papatayin. Palaban ka pala, maliit na zombie. Mas palaban, mas maganda. Talian niyo siya ng maigi. Kailangan natin siyang madala paalis ngayon din. Awu. Natatakot ako. Kuya, nasaan ka na? Tumatawa rin pala ang mga zombie. Umiiyak din pala sila. Talagang pambihira ito. Sumama ka na sa akin ng maayos. Mapapasa akin na si Duan Jingshen. Ang ingay mo. Ako. Kakagatin kita hanggang sa mamatay ka. Kuya, nasaan ka na ba? Nakita na nila ako. Kailangan ko nang tumakas. Sir Duan. Bakit ka nagdala ng zombie sa loob ng base? Nasaan ang tauhan ko? Napakasunuri naman pala nito. Awo, bakit ayaw mo nang makinig ngayon? Saan ba talaga ako dadalhin ito? Pagkalabas namin ng gubat. Tatakasan ko na siya. Huhu. Ang sakit-sakit. Ang laki ng isang yun kanina. Mukhang mabait naman pala. Ganoon din yung higanting gagamba noong nakaraan. Kaya silang ibalik sa dati ng dugo ko. Yuh! Zombie akong may maayos na tulog kaya matutulog muna ako. Bakit mo ginawa to? Nakatanggap lang ako ng paunawa mo. Halata namang alam mong peke ito. Pumayag lang akong makipagkasunduan sa'yo. Kaya, gusto mo bang mamatay? Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko sa'yo ang tungkol sa laboratorio na yon. Inutusan lang nila akong gawin to. Yuh! Sino nang mag-akalang zombie pala ang matandang to? Sabi ko na nga ba may kakaiba sa kanya?
Sir Duan, ano pong gagawin natin ngayon? Hanapin niyo siya. Kahit ano ng kapalit. Nakasara pa rin ang pinto. Mula noong pumasok ako. Magdamag na niya akong tinititigan. Yuh! Hahaha. Namimiss ko na si Kuya Duan. Pangako, hindi dahil gutom ako. Ang pamilyar ng amoy na to. Ito na yata ang pinakamasamang lasa sa buong mundo. Si Kuya, hinahanap niya ako. Ang ganda naman ng zombie na yon sa harap. Siguradong malaki ang kikitain natin doon. Boss, huhulihin na namin siya para sa inyo. Hindi ko na kayang tumakbo. Nanghihina na ang mga binti ko. Katapusan ko na talaga to. Mga Ginoo at Ginang, narito ang ating tampok na produkto para sa araw na ito. Mga kasama. Mga Ginoo at Ginang, narito ang ating tampok na produkto para sa araw na ito. Isang maamo. At napakagandang zombie. Shit, zombie na talaga. Paano nila napalaki ng ganyan kaganda yan? Ang panimulang presyo ay 3,000 mid-grade crystal nuclei. 15,000. Yuh! May dating 20,000 sa akin. 22,000, 25,000. 28,000. 28,000 mid-grade crystal nuclei. 52,000 high-grade crystal nuclei. 52,000 high-grade crystal nuclei. 52,000 high-grade crystal nuclei. Wow! 52,000 high-grade crystal nuclei, 3 beses. Benta. Naibenta na nga talaga ako. Pagmamay-ari na ako ng iba mula ngayon. Isang oras ang nakalipas. Ang ganda naman ng lugar na to. Bakit kailangan pa nating bumaba sa ilalim ng lupa? Nainom ko na to dati. Binigyan ako nito ni Kuya noon. 500 mid-grade crystals, 3 beses, benta. 500, ibig sabihin kailangan mong pumatay ng 500 mid-grade zombie para doon. Tulungan mo akong hanapin si Boss Lee. Ano na naman ang dala mo ngayon? Isang zombie to. Tignan niyo kung magkano ang pwede nating maging panimulang presyo para rito. Ibebenta nila ako. Gawin nating tampok na produkto sa huling sandali. Ilabas nyo na agad. Ito ang ating tampok na produkto para sa araw na ito. 52,000 benta. Hindi ko na muling makikita si Kuya. Hindi na rin ako makakakain ng masasarap na pagkain.
Munting zombie. Sino siya?